Ang quote of the day natin is, pagsarhan ka man ng bintana, paglakan ka man ng pinto, laging may pader na pupwede kang gibain. Ano ang ibig sabihin niyan? Sabi nga nila, sabi nga ng karamihan, if the door is closed, there's always a window of opportunity. Marami na kasing tao ngayon, ang feeling nila, kahit yung bintana, pinagsarhan na rin sila. Ibig sabihin, pakiramdam nila sa buhay na hanggang ganun na lang sila. Pakiramdam nila na hindi na sila mag-grow, hindi na sila magiging successful for so many factors o sa maraming dahilan. Kagaya ng wala na sila sa edad, wala silang sapat na kaalaman, wala silang mga resources or mga tools na po pwedeng magdala sa kanila sa tagumpay. Wala silang kamag-anak na may pera o mayaman na po pwedeng magpahiram sa kanila ng puhunan. Wala sila ng mga bagay na para maging successful sila sa buhay nila, para umasenso sila sa buhay nila. Kaya pakiramdam nila, kahit yung bintana, nakasara na rin. So nandito tayo ngayon para bigyan kayo ng inspirasyon, bigyan kayo ng aral tungkol sa mga bagay na yan, na hindi common nagsara na ang pinto, nagsara na ang bintana ng oportunidad, ay titigil na tayo sa ating buhay. Lagi nating tatandaan na ang success, ipipilit mo talaga ang sarili mo dyan. Talagang pagtatrabahuhan mo yan. Talagang pagsusumikapan mo yan. Talagang maraming mga sacrifices kang kailangan gawin, oras man yan, o resources mo man na meron ka ngayon, marami ka talagang mga bagay na dapat isacrifice para makuha mo yung tagumpay mo na yan sa buhay mo. Anong ibig sabihin? Laging may oportunidad sa taong nagsusumikap, laging may oportunidad sa taong gustong makuhang mga pangarap nila sa buhay nila. Laging meron yan. Ang nagiging problema lang is, masyado kang tinatamad. Yun ang totoo. Masyado mong iniisip ang mga problema mo sa buhay mo. Masyado mong tinitignan yung kapasidad mo ngayon. Kesa paniwalaan mo yung po pwede mong magawa. Kesa paniwalaan mo yung po pwede mong ma-accomplish. Yung po pwede mong maging tagumpay. Yung po pwedeng mangyari na positibo. Yung po pwedeng mangyari na ikatatagumpay mo sa buhay mo. Nakakalimutan na kasi natin lagi yun. Lagi natin nakakalimutan na mag-isip ng something na po pwedeng makapagpabago ng buhay natin. Marami tayong oras sa buhay natin na inuubos lang natin sa mga walang kakwenta-kwentang mga bagay. Marami tayong oras sa buhay natin na po pwede sana tayong magtagumpay para sa ganon, yung hinahanap mong validation sa mga magulang mo, makuha mo. Yung hinahanap mong pangarap sa mga anak mo, finally, makuha mo. Mapag-aral mo sila sa magandang eskwelahan, mabigyan mo sila ng magandang kinabukasan, magkaroon ka na sarili mong bahay, sarili mong sasakyan, sarili mong mga tinatangkilik sa buhay. Kung gagalingan lang natin at kung ipipilit natin ang sarili natin para magtagumpay. Pinagtatrabahuhan, pinaghihirapan, pinagsusumikapan yan. Sa kahit anong gagawin natin sa buhay natin, nagtatrabaho ka man, nagninegosyo ka man, nag-aaral ka man, lagi ang nananalo yung taong hardworking. Lagi ang nananalo yung taong ibinibigay niyang lahat ng puso niya, kaisipan niya, ng sarili niya doon sa ginagawa niya. Kapag kami gagawin tayo, we make sure that we always give our 100%. Hindi po pwedeng hindi natin ibibigay ang 100% sa gagawin natin sa buhay natin. Kasi kapag ka 90% lang, 95% lang, or 99% lang ang binigay mo, meron pa ring maliit na porsyento dyan, or window, or room, na po pwedeng makapagpagiba dyan sa pangarap mo. Makapagpatigil sa'yo sa paggawa mo. Makapag-cause ng katamaran mo. Kaya dapat lagi tayong 100%. Kung gusto mong maging successful, you have to be obsessed. Kailangan obsessed ka. And you are actually willing to give your best shot every time. Kung may gagawin ka, laging yung magaling. Tama yung kasabihan ng marami. Tama yung kasabihan ng mga matatanda. Kung gagawin mo na lang din, galingan mo na. Husayan mo na. Pagpursigihan mo na. Ibigay mo ng lahat. Wala na dapat reservation. Wala na dapat delay-delay. Ang pangarap hindi pinagpapaliban. Ang pangarap tinatrabaho. Ang pangarap hindi dapat hinihintuan. Ang pangarap dapat inaaraw-araw yan. Ang pangarap hindi dapat tinitigilan. Dapat ipilit mo ang sarili mo dyan every time na may gagawin ka. Every time na may gusto kang marating sa buhay mo, kailangan ibigay mo ang lahat 100%. Whatever it takes, kahit anong mangyari. Magiging masipag ako, magiging porsigido ako. Ibibigay ko ang lahat, hindi ako tatamarin this time around. Tama ka, Boss Ardian, hindi ako tatamarin. Talagang gagawin ko ang lahat. Bakit? May anak ako eh.
May nanay ako, may tatay ako. Hindi ko mo pinanganak ako mahirap, mamamatay ako mahirap. Hindi ko mo salat kami ngayon sa buhay. Papayag ako na maging salat kami sa buhay. Hindi ko mo, konti lang ang tinatangkili ko ngayon, mananatiling ganito ang buhay ko. Kung gusto mong swertihin sa buhay, kadalasan ang swerte dumadapo doon sa taong porsigido, doon sa taong masipag, doon sa taong determinado na makuha niyang lahat ng mga pangarap niya sa buhay niya. Lagi mo dapat ibigay ang 100% kung may gagawin ka. Gusto mong makuha lahat ng mga pangarap mo sa buhay mo, para sa pamilya mo, para sa anak mo, para sa mga magulang mo, kung sino man at kung ano man yung pinaghuhugutan mo sa buhay mo, lagi mo lang ibigay yung 100% mo. Ang taong siniswerte sa buhay is yung mga taong porsigido, determinado at yung talagang ipinilit nila yung sarili nila para magtagumpay sila sa buhay nila. Dapat laging gising ang pangarap mo. Dapat laging buhay yan. Dapat lagi mong baon yan sa buhay mo. Kasi at the end of the day, pag nagkabahay ka na, pag nagkakotse ka na, pag nagka-savings ka na, pag nakuha mo ng lahat ng mga pangarap mo sa buhay mo, tandaan mo, ikaw at ikaw lang din ang magtatamasa ng sarap ng buhay, ng tagumpay ng buhay. At finally, sasabihin sa'yo ng mga magulang mo, I'm so proud of you, anak. Sasabihin sa'yo ng mga anak mo, Dad, maganda na buhay natin. Ma, okay na tayo. Ma, naka-aircon na tayo, masarap na ang buhay natin. May sasakyan na tayo. Nakuha na natin lahat ng mga pangarap natin. Yan yung mga bagay na makukuha mo kapag ka ginalingan mo, kapag ka binigay mo yung 100% lagi. Sarado man ang pintuan, naglak man ang bintana, gibain mo ang pader, pagpursigihan mo, hatawin mo ng husto, para ibigay sa iyo ng buhay, yung buhay na deserve mo. Alam ko na bigyan namin kayo ng inspirasyon, ng aral, pero kung hindi natin ito maya-apply sa sarili nating buhay, hindi magiging epektibo lahat ng naibahagi ko sa inyo. Kaya naman, magsama-sama tayo maging malakas upang tayo ay magilahan pataas.